Tapos na tayo, Gracia. Pirmahan mo na to. Ang boses ni Daniel ay kasing lamig ng hangin sa loob ng ospital. Habang karga ko ang ating kambal, nakakasilang palang inihagis mo sa aking muka ang divorce papers para sa babaeng bago mo. Akala nyo ba ay tatalikod ako at mawawala na lang na parang bulan nagkakamalili kayo? Magsisimula na ang aking muling pagbangon mula sa abo ng inyong katrayiduhan. Sino kaya ang huling luluha sa gitna ng inyong pagkawasak? Tapos na tayo, Gracia. Ayoko na sa'yo at ayoko na sa pagsasama nating ito. Ang boses ni Daniel ay tila isang matalim na piraso ng yelo na bumaon sa aking pandinig. Walang kahit anong bakas ng pagmamahal o pag-aalala. Sa gitna ng malamig at puting silid ng St. Luke's Medical Center, kung saan ang amoy ng alkohol at gamot ay nanunuot sa bawat hininga, ang mga salitang iyon ay higit na mas masakit kaysa sa sariwang hiwa sa aking puson. Ang aking katawan ay nanghihina pa mula sa pagkakaopera. Ang bawat pintig ng aking puso ay nagdudulot ng hapdi sa aking buong pagkatao. Ngunit tila kinalimutan ni Daniel, nakakarating ko lang mula sa bingit ng kamatayan para isilang ang kanyang mga anak. Nanginginig ang aking mga daliri habang dahan-dahang hinahaplos ang manipis na kumot ng dalawang sanggol na mahimbing na natutulog sa tabi ng aking kama. Ang kanilang maliliit na kamao at ang marahang pagtaas-baba ng kanilang dibdib ang tanging dahilan kung bakit nananatiling gising ang aking diwa. Inilaan ko ang buong 9 na buwan ng aking pagbubuntis sa pag-aalaga sa kanila, habang ang aking mga gabi ay ginugugol ko sa pagtatrabaho sa harap ng computer para lamang maisalba ang bumabagsak na kumpanya ng asawa ko. Bawat linya ng code na isinulat ko, bawat sistemang binuo ko ay alay ko para sa kinabukasan naming pamilya. Pero ngayon, ang kabayaran ng lahat ng pagod ko ay isang puting sobrang inihagis sa ibabaw ng aking nanghihinang mga binti. Daniel, ano ba itong biro na ito? Kapanganak ko lang. Ang mga anak natin. Ang aking boses ay halos isang bulong na lamang, pilit na humahanap ng katotohanan sa gitna ng isang bangungot. Hindi tumingin sa akin si Daniel. Sa halip tumabi siya para bigyang daan ang isang babaeng pumasok sa silid. Si Clarice. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestido na tila nanunuya sa aking suot na hospital gown na puno ng pawis at bakas ng dugo. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay nagbibigay ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Tila ba bawat tunog nito ay paalala ng aking pagkatalo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Gracia, wika ni Clarice habang nakangiti ng mapangapi. You're just a charity case from the start. Alam mo naman na ginamit ka lang ni Daniel dahil kailangan niya ang talino mo para sa Valderrama Tech. Now that we have what we need, you're just a liability. Hindi ako makahinga. Ang aking lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig ay tila mga karayom na tumutusok sa aking puso. Sa gitna ng aking kalituhan, bumukas muli ang pinto at pumasok si Doña Carmen, ang aking biyenan. Hawak niya ang kanyang kulay gintong rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Hindi siya lumapit sa akin para kumustahin ang aking kalagayan. Sa halip direkta siyang naglakad patungo sa dalawang sanggol. Mama ang mga bata. Tawag ko sa kanya, umaasang may kaunting init pa ang kanyang puso. Huwag mo akong tawaging Mama Gracia. Wala kang karapatang maging bahagi ng pamilyang ito, ang matigas na wika ni Doña Carmen habang hudyat sa yata na buhati ng kambal. Ang mga batang ito ay dugong Valderrama. Sila ay mananatili sa amin. Ikaw ay isang ampon lamang na pinalaki ng awa ng biyenan ko. Ngayong wala na siya, wala ka ng puwang dito. Pirmahan mo ang papeles at umalis ka ng mag-isa. Huwag mong asahan
na makukuha mo ang kahit isang sentimo mula sa amin, lalo na ang mga batang ito. Parang gumuho ang mundo sa paligid ko. Ang katahimikan ng silid ay tila nabasag ng aking hindi naririnig na pagsigaw. Nakita ko kung paano dinala ng yaya palayo ang aking mga anak, mga munting anghel na halos hindi ko man lang nayakap ng sapat. Ang mga kamay kong minsang puno ng pangarap ay mahigpit na lamang na kumakapit sa puting tela ng kama hanggang sa mamutla ang aking mga kuko sa bigat ng damdaming kinikimkim. Doon ko naunawaan ang mapait na katotohanan ang pamilyang matagal kong pinaglingkuran at ang asawang minahal ko nang higit pa sa aking sarili ay matagal na palang naghanda na talikuran ako matapos nilang makuha ang lahat ng kailangan nila mula sa akin. Tumingin ako kay Daniel, naghahanap ng kahit kaunting pagsisisi sa kanyang mga mata, ngunit tanging pandidiri ang nakita ko roon. Pirmahan mo na yan, Gracia. Ayokong madungisan ang reputasyon ko dahil sa isang asawang walang pinag-aralan at galing sa hirap. Clarice is a debutante, a woman of class. She is what I deserve. Not a tech geek like you who smells of diapers and baby oil. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisngi, bumabagsak sa ibabaw ng divorce papers. Ang bawat patak ng luha ay nag-iiwan ng mantsa sa papel. Tila ba ito ang huling bakas ng aking pagkatao na kanilang niyurakan? Pakiramdam ko ay namamanhid. Ang aking buong katawan, ang lamig ng aircon ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. At ang bawat hininga ko ay tila isang pakikipaglaban. Paano nila nagawang itapon ng isang ina sa mismong araw ng kanyang pagsilang? Paano nila nagawang gamitin ang aking utang na loob para busalan ang aking bibig habang ninanakaw nila ang aking mga anak? Tumingin ako sa kisame ng ospital, ang liwanag ng fluorescent lamp ay tila nanunuya sa aking kadiliman. Sa gitna ng aking pagkawasak, isang boses sa loob ng aking isipan ang nagsimulang bumulong. Isang boses na hindi na nanggagaling sa takot, kundi sa isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang aking kabaitan ang naging dahilan ng aking pagbagsak, ang aking galit ang magiging dahilan ng aking pagtayo. Hindi nila alam na ang sistemang inaasahan nilang magliligtas sa kanilang kumpanya ay hawak ko ang susi. Ang $1 bilyon na halaga ng aking talino ay hindi kailanman mapupunta sa mga kamay ng mga traidor. Nanatili akong nakahiga, tikom ang bibig, habang pinagmamasdan ko silang lumabas ng silid kasama ang aking mga anak. Ang tanging naiwan sa akin ay ang tunog ng aking sariling paghinga na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng aking paghihirap. Gaano katagal kaya ang kailangan para mapaghilom ang isang pusong sadyang pinagpira-piraso? Maari ba talagang magkaroon ng umaga pagkatapos ng ganito kadilim na gabi? Ang tanging alam ko, sa bawat hapdi ng aking sugat, may isang pangakong nabubuo. Ang bawat luhang pumatak ngayon ay magiging baha na lulunod sa inyong lahat. Ang hangin sa labas ng malaking gate ng mansyon ng mga Valderrama ay kasing pait ng aking kapalaran. 3 araw matapos ang aking operasyon, pilit kong iniangat ang aking nanghihinang katawan mula sa pagkakahiga upang magtungo sa lugar na minsan kong tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang ko ay tila isang kaparusahan. Ramdam ko ang bawat tahi sa aking puson na tila ba binabatak ng isang malupit na kamay sa tuwing ako ay humahakbang, ngunit ang hapdi ng sugat sa aking katawan ay walang-wala kumpara sa sugat sa aking puso. Wala akong ibang dalangin kundi ang mayakap muli ang aking mga anak, ang masilayan ang kanilang mga mukha kahit sa huling pagkakataon. Nang bumukas ang malaking pinto ng mansyon, sumalubong sa akin ang marangyang sala kung saan nakatayo si Doña Carmen at si Daniel kasama ang ilang mga kaibigan nila na pawang mga tanyag sa lipunan. Lahat sila ay nakasuot ng mga mamahaling hiyas at damit
habang ako ay nakatayo sa kanilang harapan na tila isang pulubi na suot ang lumang bestido na halos lumaylay na sa aking payat na pangangatawan dahil sa kawalan ng sapat na tulog at pagkain. Ang bawat mata na nakatingin sa akin ay may dalang panghuhusga at pandidiri. "Gracia, what are you doing here?" Ang tanong ni Daniel, ang kanyang boses, ay puno ng inis at kahihiyan habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. "You look like a mess. Hindi ba't malinaw ang usapan natin sa ospital? Tapos na tayo." Humakbang ako paitaas, kahit na ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding kirot sa aking katawan. Lumuhod ako sa harap nila. Hinayaan kong dumanas ng kahihiyan ang aking pagkatao sa harap ng kanyang mga mayayamang kaibigan. "Daniel, nagmamakaawa ako sa'yo. Kahit wag mo na akong ituring na asawa, kahit wag niyo na akong bigyan ng pera, hayaan niyo lang akong makasama ang mga anak ko. Ako ang nagluwal sa kanila, kailangan nila ang kanilang ina." Isang mapangasar na tawa ang narinig ko mula kay Doña Carmen. Hinawakan niya ang kanyang mamahaling kwintas at tiningnan ako ng may matinding pagkamuhi. "Ang lakas din naman ng loob mong humingi ng pabor, Gracia. Matapos mong maging pabigat sa pamilyang ito ng 5 taon, you want to be with the children, fine." Tumingala ako sa kanya, isang munting pag-asa ang sumilay sa aking mga mata sa kabila ng mga luha. Ngunit may mga kondisyon ang pagpapatuloy ni Doña Carmen habang ang kanyang boses ay lalong naging matalim. "Mananatili ka rito sa mansyon, ngunit hindi bilang isang pamilya. Ikaw ang magiging yaya ng kambal. Gagawin mo ang lahat ng gawaing bahay na ipapautos ko. At higit sa lahat, hinding-hindi mo sasabihin sa kahit kanino na ikaw ang tunay nilang ina. Para sa lahat, ikaw ay isang hamak na katulong na binayaran namin para mag-alaga sa kanila. Do we have a deal?" Parang isang malamig na saksak sa aking dibdib ang bawat salitang binitiwan ng aking biyenan. Nais kong sumigaw, nais kong ipaglaban ang aking karapatan, ngunit nang maalala ko ang mukha ng aking 2 sanggol, dahan-dahan kong ibinaba ang aking ulo. Nilunok ko ang lahat ng aking natitirang dignidad at marahang tumango. "Opo, Doña Carmen, tatanggapin ko po ang lahat ng kondisyon nyo. Basta't payagan nyo lang po akong makasama ang mga anak ko." Nakita ko ang pangngisi ni Daniel at ang bulungan ng kanyang mga kaibigan na tila ba naging isang malaking katatawanan ang aking pagpapakababa. Hinayaan ko silang saktan ako. Hinayaan ko silang tapakan ng aking pagkatao dahil alam ko sa aking sarili na ito ang tanging paraan upang maprotektahan ko ang aking mga anak sa loob ng impyernong ito. Nang sumapit ang gabi, nang tumahimik na ang buong mansyon at natulog na ang lahat ng mga mapang-abusong tao, dahan-dahan akong naglakad patungo sa nursery. Sa gitna ng dilim, tanging ang mahinang liwanag mula sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa 2 munting kama na kinaroroonan ng aking mga anghel. Lumapit ako sa kanila, ang aking mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pagmamahal. Yumukod ako at marahang hinalikan ang kanilang maliliit na noo. Ang kanilang mabangong amoy ay tila isang gamot na nagpapagaan sa lahat ng sakit na aking nararamdaman. Kayo ang aking lakas, ang aking mga munting anghel, at hinding-hindi ko hahayaan na tuluyan kayong makuha sa akin. Matapos ang ilang sandali ng marahang pag-iyak at paghaplos sa aking mga anak, bumalik ako sa aking maliit at masikip na silid sa likod ng mansyon, ang silid na nakalaan para sa mga katulong. Umupo ako sa lumang kama na gawa sa kahoy at kinuha ang aking lumang cellphone mula sa ilalim ng unan. Ang screen nito ay nagbigay ng mahinang liwanag sa aking madilim na silid. Binuksan ko ang aking email at nag-type ng isang maikling mensahe sa isang lihim na address. Handa na ang kasunduan para sa 1 bilyong piso. Ipadala na ang mga dokumento para sa huling pirma. Pinindot ko ang send button at pinanood ang unti-unting pagpapadala ng mensahe. Tila ba kasabay nito ang pagpapadala ko ng aking sariling tadhana.
Ang mga Valderrama ay nag-aakala na nakuha na nila ang lahat sa akin, ngunit hindi nila alam na ang pinakamalaking alas ay nasa aking mga kamay pa rin. Samamantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang marangyang opisina, si Daniel ay nakaupo sa kanyang swivel chair habang hawak ang isang baso ng alak. Kampante siya na nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng ang kanyang mamahaling cellphone na nakapatong sa mesa ay umilaw at nagsimulang manginig na nagdulot ng banayad na paggalaw sa ibabaw ng makinis na kahoy. Nang tingnan ni Daniel ang pangalan ng tumatawag sa screen, biglang nawala ang kulay sa kanyang muka. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang baso ng alak na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Sino ang taong tumatawag sa kanya sa kalaliman ng gabi na nagdulot ng ganoong katinding takot sa isang lalaking nag-aakalang siya ang hari ng mundo? Ang malamig na semento ng labahan ay tila nanunuot sa aking mga tuhod habang ako ay nakaluhod sa harap ng isang malaking planggana. Hindi pa man sumisikat ang araw, ang bawat bahagi ng aking katawan ay sumisigaw na sa hapdi. Ang bawat pagkuskus ko sa mga mamahaling barong ni Daniel at ang pagpiga sa mga delikadong tela ng mga bestido ni Doña Carmen ay nagdudulot ng matinding paghatak sa aking puson. Ang aking sariwang tahi mula sa operasyon ay tila binabagtas ng mainit na kuryente sa tuwing ako ay yumuyuko, ngunit kailangan kong tiisin ang lahat. Sa bawat patak ng pawis na humahalo sa tubig na may sabon, ang tanging imaheng nagbibigay sa akin ng lakas ay ang malalambot na pisngi ng aking mga anak na naiwan sa nursery. Habang nakatingin ako sa bula ng sabon, biglang bumalik sa aking gunita ang mga gabi noong nakaraang taon. Sa loob ng madilim na silid na dati naming pinagsasaluhan ni Daniel, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa asul na kislap ng aking laptop. Habang ang aking asawa ay mahimbing na natutulog, ang aking mga daliri ay walang pagod na sumasayaw sa keyboard, bumubuo ng mga komplikadong algorithm at disenyo para sa Valderrama Tech. Ako ang arkitekto ng kanilang tagumpay. Ako ang utak sa likod ng sistemang nagligtas sa kanila mula sa pagkalugi. Ngunit sa tuwing umaga ay gigising si Daniel, kukunin niya ang aking mga gawa, hahalikan ako sa noo at sasabihing, "Grasya para sa atin ito, para sa pamilya natin." Isang malaking kasinungalingan na binalot sa matatamis na salita. Ano ba, Grasya, ang bagal-bagal mong kumilos? Hindi mo ba alam na kailangan na ni Daniel ang mga damit na yan? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang latigo na tumama sa aking likuran. Nakatayo siya sa may pintuan ng laundry area, dahan-dahang pinagugulong ang mga butil ng kanyang kulay gintong rosaryo sa kanyang mga daliri. Ang bawat pag-usad ng mga butil ay tila nagbibilang ng aking mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Tumingin siya sa akin nang may pandidiri, tila ba ako ay isang maruming basahan na aksidenteng nakapasok sa kanyang marangyang palasyo. "Pasensya na po, Doña Carmen. Matatapos na po ito." Ang mahinang sagot ko habang pilit kong ibinabaon ang aking mukha sa labada upang hindi niya makita ang panginginig ng aking mga labi. "Dapat lang, mahiya ka naman sa balat mo. Pinatira ka na rito, pinapakain at hinahayaan pang makita ang mga bata, tapos ang kupad mo pa ring magtrabaho." Ang patuloy na panunumbat niya. Isa ka lang namang palamunin. Isang batang lansangan na binihisan at pinakasalan dahil sa awa ng yumaong biyenan ko. Huwag mong isiping may halaga ka rito dahil lang sa talino mo. Sa mundong ito, Grasya, ang talino ay nabibili, pero ang dugo at pangalan ay hindi. Nanatili akong tahimik, hinayaan ko ang kanyang mga salita na dumaan na parang hanging may lason. Hindi niya alam na ang bawat pang-iinsulto niya ay nagiging gatong sa apoy na unti-unting nabubuo sa aking dibdib. Nang makaalis ang matanda, dahan-dahan akong tumayo, hawak ang basket ng mga basang damit. Ang pag-akyat ko sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa bundok ng mga pako.
Ang bawat hakbang ay nagpapaalala sa akin ng aking kahinaan, ngunit kasabay nito ay ang pag-alala sa aking lakas. Nang makarating ako sa tapat ng aking dating silid, nakita ko ang pagbubukas ng pinto. Lumabas doon si Clarice, nakasuot ng isa sa aking mga paboritong sutlang roba na naiwan ko. Kasunod niya ang dalawang katulong na may hila-hilang mabibigat na maleta. Ang tunog ng paghampas ng mga maleta sa kahoy na sahig ay tila isang hudyat ng aking tuluyang pagkakabura sa bahay na ito. "Oh, hi Gracia!" Ang nakakalokong bati ni Clarice habang tinitingnan ang aking basang damit. "I'm just clearing out the room. Masyado kasing amoy bata at, well, amoy mahirap. Itinapon ko na ang mga lumang gamit mo sa basurahan sa likod. You don't mind, right? You're just a nanny now. You don't need these fancy things anyway." Tumingin ako sa loob ng silid at nakita ko ang aming wedding photo ni Daniel na nakalagay sa ibabaw ng bunton ng mga itatapon. Ang salamin nito ay may bitak tila ba sumasalamin sa aking sariling pagkatao. Pakiramdam ko ay may bumabara sa aking lalamunan, isang kumbulsyon ng sakit at galit na nais ko mawala. Tumalikod ako at naglakad patungo sa bintana ng hallway upang itago ang aking mga luha. Ang init ng aking hininga ay naglikha ng manipis na hamog sa ibabaw ng salamin. Sa gitna ng aking pighati, dahan-dahan kong itinaas ang aking nanginginig na daliri. Sa ibabaw ng malabo at mahalumigmig na salamin, sinimulan kong isulat ang isang komplikadong formula ng encryption na ako lamang ang nakakaalam. Ito ang susi sa lahat. Ito ang pusong nagpapatakbo sa sistemang inaasahan ni Daniel na magpapayaman sa kanya. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting paglaho ng aking isinulat sa salamin, kasabay ng pagtuyo ng hamog, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga balderrama ay nag-aakalang ang isang ampon na tulad ko ay walang kaluluwa at walang kakayahang lumaban. Hindi nila alam na sa bawat paghamak nila sa aking pagkatao, lalong tumitibay ang pader na aking itinatayo. Tumingin ako sa labas sa malawak na hardin kung saan nakaparada ang mamahaling sasakyan ni Daniel. Gaano kaya katagal bago nila mapagtanto na ang buong imperyong kanilang kinatatayuan ay nakatayo sa ibabaw ng isang pundasyong ako ang gumawa. At kapag dumating ang araw na bawiin ko ang lahat, may maiiwan pa kaya sa kanila, kundi ang abo ng kanilang sariling kapalaluan. Napahawak ako sa aking puso nang muling kumirot ang aking sugat, isang paalala na sa kabila ng aking talino, ako ay isang sugatang ina pa rin na naghahanap ng katarungan. Saan nga ba dadalhin ng isang pusong puno ng galit ang isang babaeng ang tanging hangad noon ay mahalin at pahalagahan? Ang liwanag ng naglalakihang chandelier sa bulwagan ng mga balderrama ay tila mapanuksong mga mata na nakatitig sa aking abang kalagayan. Ang buong mansyon ay binihisan ng karangyaan upang salubungin ang mga kinatawan ng isang malaking dayuhang kumpanya. Sila ang nakikitang tagapagligtas ni Daniel mula sa tuluyang pagkalubog ng Valderrama Tech sa utang. Habang ang lahat ng panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagarang kasuotan, suot ang mga huwad ng ngiti at nagpapalitan ng mga papuri, ako ay nakatayo. Sa isang sulok bitbit ang isang mabigat na tray ng mga inumin. Ang bawat paggalaw ko ay sinasabayan ng pamilyar na kirot sa aking puson, ngunit kailangan kong panatilihin ang aking tuwid na tindig upang hindi mapansin ng malulupit na mata ni Doña Carmen na patuloy sa pagmamatiyag sa bawat kilos ko. "Make sure everything is perfect tonight, Daniel. Ang gabing ito ang magtatakda ng kinabukasan ng ating pamilya." Ang pabulong ngunit mariing paalala ng aking biyenan sa kanyang anak habang pinapasadahan ng tingin ng mga bisita. Si Daniel ay nakatayo. Nang tuwid sa kanyang mamahaling suit, bakas sa kanyang mukha ang labis na kayabangan. Tila ba siya talaga ang henyong lumikha ng teknolohiyang ibebenta niya ngayong gabi. Ang aking dibdib ay nanikip sa matinding puot
habang pinagmamasdan ko silang ipinagmamalaki ang isang bagay na pinagpuyatan ko ng ilang buwan habang daladala ko ang aking kambal sa aking sinapupunan. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, isang matulis na takong ang sinadyang tumapak sa laylayan ng aking lumang uniforme. Nawalan ako ng balanse at ang hawak kong tray ay kumiling. Ang mapulang alak mula sa isang baso ay mabilis na tumapon at dumapo mismo sa makinis na sapatos ni Clarice. Ang pulang likido ay nag-iwan ng mantsa na kasing kulay ng dugong dumanak noong isinilang ko ang aking mga anak. Isang nakakapasong katahimikan ang bumalot sa aming paligid. "What is wrong with you? Gracia, tanga ka ba talaga?" Ang matinis na sigaw ni Clarice na umagaw sa atensyon ng ilang malalapit na panauhin. Tiningnan niya ako ng may pandidiri, mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, ngunit may nakatagong tuwa sa pagkakataong ipahiya ako. "Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. This is custom made from Italy. Wala kang kakayahang bayaran ito kahit ibenta mo pa ang buong pagkatao mo." Yumuko ako, ramdam ko ang init ng dugo na umaakyat sa aking mukha dahil sa matinding kahihiyan. "Pasensya na, Clarice. Hindi ko sinasadya na tapakan mo kasi ang laylayan ng damit ko kaya ako nawalan ng balanse. So ako pa ang may kasalanan ngayon. Punasan mo yan. Ngayon din, lumuhod ka at linisin mo ang sapatos ko." Ang utos niya habang nakapamaywang ipinapakita sa lahat kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Nakita ko ang paglapit ni Daniel, ngunit sa halip na ipagtanggol ako, tiningnan lamang niya ako ng may inis at sinabing, "Just do what she says, Gracia. Huwag kang gumawa ng eksena rito, lalo na't parating na ang ating mga investors." Ang aking lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Nanginginig ang aking mga tuhod habang dahan-dahan kong ibinababa ang aking katawan patungo sa malamig na sahig na marmol. Ang sakit ng aking tahi ay tila isang punyal na ibinabaon sa aking tiyan, ngunit ang mas nakapagdudurog ng aking kaluluwa ay ang tuluyang pagyurak sa aking dignidad sa harap ng maraming tao. Ginamit ko ang laylayan ng aking malinis na apron upang maingat na punasan ng alak sa kanyang sapatos, kasabay ng palihim na pagpatak ng aking luha na agad kong pinigilan. Sa kalagitnaan ng aking pagluhod, isang pares ng makintab na itim na sapatos ang huminto sa aking harapan. Hindi ito pag-aari ni Daniel o ng sino mang kilala ko. Sa silid na yon, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang yumuko sa aking harapan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kakaibang kapayapaan na tila nagpatigil sa oras. Isang malinis at maputing panyo ang pumasok sa aking paningin, hawak ng isang malakas ngunit maaliwalas na kamay. "Here, use this. Hindi dapat ginagamit ang damit mo para sa dumi sa sahig." Ang malalim at mahinahong tinig ng lalaki. Napatingala ako at sinalubong ng aking mga mata ang isang pares ng matitiim na matang puno ng pag-unawa. Siya ay may tindig na nagpapakita ng awtoridad, ngunit walang kahit anong bakas ng kayabangan sa kanyang mukha. Nang abutin ko ang panyo, ang aming mga daliri ay bahagyang nag-abot. May isang banayad na init na dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa aking malamig na mga kamay. Ang pamamaraan ng kanyang pagtingin sa akin ay hindi katulad ng mga taong nakapaligid sa amin. Hindi niya ako tiningnan bilang isang katulong na nakaluhod, kundi bilang isang babaeng nararapat irespeto. Sa loob ng maraming taon ng pagmamaltrato at kalungkutan ito, ang unang pagkakataon na may isang taong tumingin sa akin na parang ako ay isang tunay na tao. Agad na lumapit si Daniel. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, napalitan ng labis na paggalang at pagkukunwari. "Attorney Gabriel, welcome to our humble home. It's an honor to finally meet you in person. Kayo pala ang kinatawan ng ating mga investors. Pagpasensyahan niyo na ang aming yaya, medyo clumsy lang talaga siya."
Mabilis kong tinapos ang pagpunas at pinilit na tumayo kahit na parang bibigay ang aking mga binti. Tinalikuran ko sila, ngunit ang aking atensyon ay nanatili sa presensya ng lalaking tumulong sa akin, si Attorney Gabriel. Siya ang taong may hawak ng kapangyarihan na bilhin ang sistemang ninanakaw ni Daniel mula sa akin. Nang mag-ayos siya ng kanyang pagkakatayo, ang kanyang maiinit na mata kanina ay napalitan ng isang malamig at propesyonal na anyo nang humarap siya sa aking asawa. Mr. Valderrama. Ang wika ni Gabriel ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong bulwagan na nagpatahimik sa lahat ng mga panauhin. Hindi niya tinanggap ang nakalahad na kamay ni Daniel. Sa halip kinuha niya ang folder na iniaabot ng abogado ni Daniel, pinasadahan ito ng isang mabilis na tingin at ibinaling muli ang kanyang paningin sa direksyon kung saan ako nakatayo sa may anino ng haligi. Nabasa ko ang buong proposal ng inyong kumpanya. Patuloy ni Gabriel ang kanyang mga salita ay tila may nakatagong bigat na hindi maunawaan ni Daniel. Ang algorithm na inilalatag ninyo ay napakaganda, isang perpektong obra maestra ng teknolohiya. Ngunit may isang problema, Mr. Valderrama. Bilang kinatawan ng aming korporasyon, hinding-hindi ko pipirmahan ang kontratang ito hanggat hindi ko nakakaharap ang tunay na taong sumulat ng buong sistemang ito. Ang kulay sa mukha ni Daniel ay tila hinigop ng isang malakas na hangin. Bakit ganito ang naging pahayag ng dayuhang kinatawan sa kalagitnaan ng matinding tensyon sa bulwagan? Isang katanungan ang bumabagabag sa aking isipan habang pinagmamasdan ko ang likuran ni Attorney Gabriel. Paano niya nalaman na hindi si Daniel ang tunay na lumikha nito? At bakit tila pamilyar ang init ng kanyang mga mata nung tiningnan niya ako kanina? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Daniel ay kasing bigat ng telon bago ang isang trahedya. Habang ang buong mansyon ay unti-unting napupuno ng katahimikan matapos ang piging, ang aking asawa ay hindi mapakali sa harap ng kanyang mesa. Mula sa siwang ng pinto, habang naghahatid ako ng tsa, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sinusubukan niyang kopyahin ang aking estilo ng pagsulat sa mga huling bahagi ng dokumentasyon, ngunit ang bawat linyang iginuguhit niya ay walang buhay, malayo sa masalimuot, at tila may sariling kaluluwang mga code na binuo ko. Ang pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo ay isang tahimik na pag-amin ng kanyang takot. Alam niyang hindi isang ordinaryong investor si Attorney Gabriel. Ang lalaking iyon ay nakakita ng isang katotohanang pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang mga kasinungalingan. Dahan-dahan akong lumabas patungo sa madilim na hardin upang humanap ng hininga. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahaplos sa aking mukha, dala ang bango ng mga sampagwita na tila ba nakikiramay sa aking pighati. Napahawak ako sa aking puson, ramdam ang bawat pintig ng aking puso na tila nakikipag-unahan sa takbo ng aking isipan. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng malaking puno ng nara. Hindi ako nagulat, tila ba hinihintay ng aking kaluluwa ang kanyang pagdating. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa matikas na anyo ni Attorney Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling banayad ngunit puno ng lalim. Alam ko na ikaw ang nagmamay-ari ng talinong yon, Gracia. Ang mahinahon niyang panimula, ang boses niya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng maginaw na gabi. Matagal ko nang sinusubaybayan ang mga gawang lumalabas mula sa Valderrama Tech. Ang bawat algorithm, ang bawat lohika. May marka yon ng isang taong hindi lamang marunong, kundi may malasakit. At nang makita kita kanina, lalong naging malinaw ang lahat. Ang mga mata mo ay hindi nagsisinungaling. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Sa loob ng 5 taon, si Gabriel ang kauna-unahang taong nakakita sa akin, hindi bilang isang asawa o isang katulong, kundi bilang isang individual na may sariling halaga. Attorney,
Gabriel, hindi ako maaaring lumantad sa ngayon. Ang tugon ko, ang boses ko, ay bahagyang nanginig sa halo-halong emosyon. Kailangan ko ng 30 araw. Ang kasunduan para sa 1 bilyong piso na inaalok ng inyong korporasyon ay dadaan pa sa proseso ng verification. Kailangan kong matiyak na ang pondo ay mapupunta sa isang lihim na account na hindi nila mahahawakan, at kailangan kong manatili rito para sa aking mga anak. Tumango si Gabriel, lumapit siya ng isang hakbang, ngunit napanatili ang isang kagalang-galang na distansya. Naiintindihan ko ang iyong sakripisyo bilang isang ina, ngunit kailangan mong malaman na ang mundong kinatatayuan mo ay mabuhay. Si Daniel ay desperado, at ang mga taong desperado ay madalas gumagawa ng mga bagay na mapanganib. Nandito ako, hindi lamang para sa negosyo, Gracia. Nandito ako dahil ang katarungan ay dapat manaig. Sa sandaling iyon, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa aking puso. Hindi ito ang nakakasakal na pag-ibig na ibinigay ko kay Daniel, kundi isang uri ng paggalang at pagtitiwala na matagal ko nang kinalimutan. Ang pamamaraan ng kanyang pagsasalita, ang kislap ng katapatan sa kanyang mga mata, ay tila isang pangako ng kaligtasan. Bakit niyo ito ginagawa? Ang tanong ko. Halos bulong na lamang. Bakit niyo gustong protektahan ang isang babaeng tulad ko? Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiting hindi umabot sa pagiging mapangapi, kundi puno ng pag-asa. Dahil ang isang obra maestra ay hindi dapat ninanakaw, at ang isang pusong tapat ay hindi dapat dinudurog. Grasya, sa loob ng 30 araw na hiling mo magiging anino mo ako, hinding-hindi ko hahayaang tuluyan kanilang malunod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, tila nais haplusin ang aking balikat upang magbigay ng lakas, ngunit itinigil niya ito bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri. Ang distansyang iyon, bagaman maliit, ay puno ng libu-libong salitang hindi kayang bigkasin. Sa ilalim ng malawak na kalangitan, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng aking pag-asa. Hindi na ako nag-iisa sa laban na ito, ngunit ang aming sandali ng pagtatapat ay biglang nabalot ng kaba nang mapansin ko ang isang anino sa itaas na bahagi ng mansyon. Doon sa balkonaheng kinaroroonan ng silid ni Doña Carmen, nakita ko ang bahagyang paggalaw ng kurtina. Isang matalas na titig mula sa itaas ang tila tumatagos sa aming kinaroroonan. Ang malamig na pakiramdam na tila may nagmamasid sa amin ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Alam ba ng matandang Balderrama ang aming lihim na pagkikita? O ito na ang simula ng isang mas malaking bagyo na susubok sa aking natitirang lakas? Ang tanging naiwan sa hangin ay ang tanong kung hanggang kailan ko kayang panatilihin ang aking lihim bago ito tuluyang sumabog sa aming mga mukha. Ang lamig ng gabi ay tila may dalang babala habang dahan-dahan akong naglalakad pabalik sa aking maliit na silid. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura ng pinto, ang matalas na boses ni Doña Carmen ay pumailan lang sa madilim na pasilyo, tila isang taga-usig na naghihintay sa biktima. Nakatayo siya sa dulo ng hagdanan, ang anino niya ay humahaba sa dingding, nagbibigay ng anyo na mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa kanyang tunay na sukat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa akin, tila binabasa ang bawat tibok ng aking puso. Sino ang kausap mo sa hardin, Gracia? Ang tanong niya. Ang bawat salita ay may kalakip na hinala. Huwag mong isipin na dahil pinayagan kitang manatili rito, ay malaya ka nang gumawa ng kahit anong kalandian. Alam mo ang lugar mo sa bahay na ito. Ikaw ay isang yaya. At ang isang yaya ay walang karapatang makipagbulungan sa isang panauhin, lalo na sa isang tulad ni Attorney Gabriel. Yumuko, ako pilit na ikinukuyom ang aking mga daliri sa laylayan ng aking uniforme upang itago ang panginginig. Humihingi po ako ng paumanhin, Doña Carmen. Nagkataon lamang po na naglalakad din siya sa hardin
at may tinanong tungkol sa mga pasilidad ng mansyon. Hindi siya sumagot agad, sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng mahinang pag-alog ng mga butil ng kanyang rosaryo, isang tunay na kabalintunaan sa kanyang ugali. Siguraduhin mo lang, sapagkat kapag nalaman ko na gumagawa ka ng paraan para sirain ang kasunduan ni Daniel sa mga investors, hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw sa labas ng mansyon na ito. At tandaan mo, ang mga bata ay nasa pangangalaga ko. Isang maling galaw mo lang itatapon kita sa lugar kung saan kahit ang anino mo ay hindi ka na matatagpuan. Nang makaalis ang matanda, pumasok ako sa aking silid, na tila ba ang buong bigat ng langit ay nakadagan sa aking mga balikat. Ngunit ang aking pagpapahinga ay panandalian lamang. Hindi pa man ako nakakaupo sa aking kama, bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Hawak niya ang isang malaking basket ng mga kurtina at kumot na puno ng alikabok at mantsa. Inihagis niya ito sa paanan ko. Ang bigat ng basket ay naglikha ng mahinang hangin na nagpabaling sa aking buhok. Grasya, kailangang malabhan ng mga ito ngayon din. Ang utos ni Clarice habang nakataas ang isang kilay. Nagkaroon ng spill sa master bedroom kanina at ayaw ni Daniel na makakita ng dumi paggising niya. Huwag mong gagamitin ang washing machine, masyadong delikado ang mga tela na yan. Kusutin mo ng mano-mano sa labahan sa likod. Tiningnan ko ang bintana. Ang ulan ay nagsimula. Nang pumatak ang bawat butil nito, ay tumatama sa salamin, na tila ba maliliit na daliring humihingi ng tulong. Clarice, gabi na, at umuulan sa labas. Katatapos lang ng operasyon ko, hindi ko pa kayang magbabad sa lamig. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala akong pakialam sa tahi mo. Kung ayaw mong gawin, sige, sabihin mo kay Doña Carmen. Baka gusto mong bukas din ay nasa ampunan na ang mga anak mo dahil wala kang silbi rito. Wala akong nagawa kundi ang bitbitin ng basket patungo sa likod ng mansyon. Ang bawat hakbang ko sa madilim at basang semento ay nagdudulot ng matinding paghatak sa aking puson. Ang aking sariwang tahi ay tila binabagtas ng mainit na kawat sa bawat pagyuko ko sa malaking planggana. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa aking likuran ay tila maliliit na karayom na nanunuot sa aking balat. Ang aking mga kamay ay unti-unting namamanhid sa lamig ng tubig na may halong matapang na sabon, ngunit kailangan kong ituloy ang pagkuskos. Sa gitna ng aking paghihirap, narinig ko ang pagdating ng sasakyan ni Daniel. Mula sa aking kinaroroonan, nakita ko ang pagbaba niya masaya at tila walang pakialam sa mundong iniwan niya. Pumasok siya sa mansyon nang hindi man lang lumingon sa bahagi kung saan alam niyang naroon ako. Kasunod nito, ang malakas na tunog ng tawanan. Mula sa loob, ang ingay ng kanilang kasiyahan ay tila nanunuya sa aking pag-iisa sa dilim. Maya-maya pa ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng sabay na pag-iyak ng aking mga anak mula sa ikalawang palapag. Ang kanilang tinig ay puno ng gutom at pangangailangan, isang tunog na humihiwa sa aking puso nang higit pa sa anumang pisikal na sakit. Ngunit wala akong narinig na hakbang mula kay Daniel o sa sino mang yaya na dapat ay nag-aalaga sa kanila. Ang kanilang pag-iyak ay nagpatuloy, unti-unting humihina, tila ba nawawalan na rin ng pag-asa. Pinilit kong tumayo mula sa aking pagkakaluhod, ngunit ang aking paningin ay biglang nagdilim. Ang paligid ay nagsimulang umikot, at ang bawat ingay ay tila naging isang malabong ugong sa aking pandinig. Ang aking mga binti ay tila naging tubig at nawalan ng lakas na suportahan ang aking katawan. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng aking diwa, naramdaman ko ang pagdampi ng aking pisngi sa malamig at basang semento. Ang huling imaheng pumasok sa aking isipan ay ang dalawang munting anghel na umiiyak sa dilim, habang ang kanilang ina ay nakahandusay walang lakas
At tila unti-unting binabawi ng kawalan. Sino na ang diringig sa kanilang tinig ngayong ang tanging sandigan nila ay tuluyan ng bumigay. Ang lamig ng basang semento ay unti-unting napalitan ng init ng isang malambot na kumot. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, sumalubong sa akin ang pamilyar at masikip na kisame ng aking maliit na silid. Ang aking katawan ay tila binuo muli mula sa mga pira-pirasong bubog. Bawat galaw ay may hatid na hapdi sa aking tahi, ngunit ang aking isipan ay malinaw na tila isang kristal. Isang baso ng tubig ang nakapatong sa tabi ng aking higaan at sa ilalim nito ay isang piraso ng papel na may sulat kamay na hindi pamilyar, ngunit nagdala ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Inalagaan mo ang iyong sarili, Gracia. Malapit na ang bukang liwayway. Walang pirma, ngunit alam ng aking puso kung kanino galing ang mga salitang yon. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang mahinang pag-alog ng aking lumang telepono sa ilalim ng unan ay nagdala ng isang maliit na kislap ng liwanag. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang mensaheng kanina ko pa hinihintay. Ang mga karakter sa screen ay tila mga bituin na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Ang pondo ay matagumpay na nailipat. 1 bilyong piso ay nasa ilalim na ng iyong pangangalaga. Ang mga salitang yon ay hindi lamang simbolo ng yaman. Sila ang aking sandata, ang aking kalayaan, at ang kasiguruhan na ang aking mga anak ay hinding-hindi na muling magugutom o iiyak sa dilim. Huminga ako nang malalim ang bawat hininga ay puno ng bagong lakas. Dahan-dahan akong bumangon at humarap sa maliit at may bitak na salamin sa dingding. Hinaplos ko ang aking mukha na dati ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Gracia na pwedeng tapakan at baliwalain. Inayos ko ang aking buhok at itinali ito. Nang mataas inilalantad ang aking mga mata na dati ay laging nakayuko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng aking sariling halaga. Nang lumabas ako ng silid upang simulan ang aking mga gawain, nasalubong ko si Doña Carmen sa pasilyo. Tulad ng dati, tiningnan niya ako ng may pandidiri habang pinagugulong ang mga butil ng kanyang gintong rosaryo. Buhay ka pa pala, Gracia. Akala ko ay tuluyan ka nang bumigay kagabi. Huwag mong isiping makakaligtas ka sa mga labada mo dahil lang sa nag-inarte ka sa ulan. Kumilos ka na bago ko pa maisipang bawasan ang oras mo sa mga bata. Sa halip na yumuko at humingi ng paumanhin, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang bagay na hinding-hindi ko ginawa noon. Tapos na po ang lahat ng labada, Doña Carmen. At mula ngayon, gagawin ko ang trabaho ko ayon sa napagkasunduan, ngunit huwag niyo nang asahan na yuyuko pa ako sa bawat pangiinsulto niyo. Ang utang na loob ko sa pamilyang ito ay matagal nang nabayaran ng bawat patak ng dugo at pawis ko. Ang matanda ay tila nabilaukan sa sarili niyang laway. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Hindi ko na siya hinintay na makabawi. Naglakad ako ng may paninindigan patungo sa nursery, ramdam ang bawat hakbang na tila isang pagbawi sa aking ninakaw na dignidad. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ng aking mga anak, narinig ko ang malakas at tensyonadong boses ni Daniel mula sa kanyang opisina sa ibaba. Ang bawat salita niya ay puno ng desperasyon at galit. Anong ibig mong sabihin na hindi pa rin ma-verify ang source ng system? Kailangan natin ang pondo ngayon din. Bumagsak na ang stocks natin ng 10% ngayong umaga lang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko na ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak ay bunga ng sarili niyang kapalaluan. Sinamantala ko ang pagkakataon habang abala ang lahat sa kaguluhan. Gamit ang aking telepono,
Dahan-dahan kong kinuna ng larawan ang mga dokumentong nakakalat sa sala na nagpapakita ng mga transaksyong ginagawa ni Daniel para ilipat ang natitirang pera ng kumpanya sa personal na account ni Clarice. Nakita ko rin ang mga sulat ng pag-ibig at mga resibo ng mamahaling alahas na binili niya para sa kanyang kabit habang ako ay nagtitiyaga sa mga tira-tirang pagkain sa kusina. Bawat larawan ay isang pako sa kabaong ng kanyang reputasyon. Nang sumapit ang hapon, ang tensyon sa mansion ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Si Daniel ay lumabas ng kanyang opisina, ang kanyang mukha ay kasing itim ng gabi at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Nakita niya akong nagpapalit ng lampin ng isa sa aming mga anak at marahas siyang lumapit sa akin. "Gracia, ikaw ba ang may gawa nito?" Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Sinubukan kong kumuha ng pera mula sa ating joint savings account para bayaran ang mga paunang utang ng kumpanya, pero zero na ang balance. Nasaan ang pera? Saan mo dinala ang bawat sentimo na pinaghirapan ko? Dahan-dahan akong tumayo. Bit-bit ang aking anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Tiningnan ko siya nang may malamig na kapayapaan. Ang katahimikan ko ay tila isang malakas na sampal sa kanyang nag-aapoy na galit. "Ang perang yon, Daniel, ay hindi mo pinaghirapan ng mag-isa. Iyon ang huling natitirang bahagi ng aking dignidad na sinubukan mong itago. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, kung ang maliit na halagang yon ay wala na, paano mo pahaharapin ang bilyong-bilyong utang na paparating sa'yo?" Ang mukha ni Daniel ay unti-unting namutla, ang kanyang galit ay napalitan ng isang uri ng takot na ngayon ko lamang nakita sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay nabasag lamang ng mahinang pag-ungol ng sanggol sa aking bisig. Sa mga sandaling iyon, isang malaking katanungan ang pumasok sa isipan ni Daniel na nagpadugo sa kanyang puso. Sino ba talaga ang babaeng ito na inaakala niyang hamak na asawa lamang, at ano pa ang kaya niyang gawin para tuluyan siyang wasakin? Ang bawat hininga ni Daniel ay puno ng nag-aapoy na galit na tila nagnanais na sunugin ang buong silid. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay nanlilisik sa matinding pagkalito at puot. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng inaakala niyang sunod-sunuran at walang boses ay may lakas ng loob na bawiin ang perang itinuturing niyang sa kanya lamang. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng aking unang pagkakataon na tumayo para sa aking sarili. Mahigpit ang hawak ko sa aking anak. Tila ba ang init ng kanyang munting katawan ay nagbibigay sa akin ng hindi matitinag na baluti laban sa mga salita ng asawa ko. "Gracia, you have no right. Pera ko yon, pinaghirapan ko ang kumpanyang yan habang ikaw ay nakaupo lang dito at nag-aalaga ng bata." Ang sigaw ni Daniel, ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng nursery, nagdudulot ng bahagyang paggalaw ng mga kurtina. Humakbang siya nang malapit sa akin, ang kanyang kamay ay nakataas na, tila nagnanais na bawiin ang dignidad na pilit niyang ninakaw sa akin sa loob ng maraming taon. Bago pa man dumapo ang kanyang galit sa aking anyo, ang tunog ng mabibigat at determinadong mga hakbang mula sa pasilyo ay umagaw sa aming atensyon. Ang anino ng isang matikas na lalaki ay lumitaw sa may pintuan, at sa isang iglap ang presensya ni Attorney Gabriel ay bumalot sa buong silid. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura, ngunit ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang patigilin ang anumang balak ni Daniel. Humakbang si Gabriel sa pagitan naming dalawa. Ang kanyang malapad na balikat ay tila naging isang matibay na pader na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa aking hinaharap. "Enough, Daniel. Hindi ito ang tamang paraan para makipag-usap sa asawa mo o sa kahit na sinong tao." Ang malamig at baritonong boses ni Gabriel. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon kay Daniel, puno ng babala at awtoridad. Nandito ako para sa isang business meeting ngunit tila mas kailangan ng pamilyang ito ng paalala tungkol sa respeto. Business meeting, Attorney Gabriel. Huwag kang makialam dito. This is a family matter. Ang pilit na pagmamatigas ni Daniel, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang pangamba. Alam niyang sa isang salita lamang ni Gabriel, ang lahat ng pangarap niyang maisalba, ang Valderrama Tech, ay maglalaho na parang usok. Kapag ang isang family matter ay nauuwi sa pananakit, nagiging usaping legal na ito, Daniel. At bilang abogado, tungkulin ko ang masigurong walang batas na nalalabag sa harap ko. Ang mahinahong tugon ni Gabriel habang dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang paningin ay lumambot ng magtama ang aming mga mata. May isang uri ng init na dumaloy sa aking katawan, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na matagal ko nang hindi nararanam. Ang banayad na amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng baby powder sa silid ay tila isang gamot na nagpapalma sa aking nanginginig na sistema. Dahan-dahan akong tumalikod upang ilagay ang aking anak sa loob ng kanyang crib. Ramdam ko ang titig ni Gabriel sa aking likuran, isang titig na hindi mapanghusga, kundi puno ng paghanga at proteksyon. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong nagiging malinaw sa akin na ang lalaking ito ay higit pa sa isang kinatawan ng kumpanya. Siya ang aking tahimik na kakampi sa gitna ng digmaang ito. Pumasok din si Doña Carmen sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng pait nang makita ang eksena. Attorney Gabriel, pasensya na sa abalang ito. Ang aking manugang ay medyo hindi lang maintindihan ang kanyang lugar. Daniel, halika na sa baba. Huwag nating sayangin ang oras ng ating panauhin dahil sa isang katulong. Hindi sumagot si Gabriel sa matanda. Nanatili siyang nakatayo. Malapit sa akin, tila ba tinitiyak na hindi na muling susubukan ni Daniel na lumapit. Magpapatuloy tayo sa ating pag-uusap sa baba. Mr. Valderrama, ngunit tandaan mo ang integridad ng isang tao ay nakikita sa kung paano niya tinatrato ang mga taong akala niya ay walang kapangyarihan. Nang makaalis ang mga Valderrama, naiwan kaming dalawa ni Gabriel sa loob ng nursery. Ang katahimikan ay binalot ng tunog ng marahang paghinga ng aking mga anak. Tumingin ako kay Gabriel, ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Lumapit siya ng bahagya sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang presensya, ngunit nananatiling kagalanggang. Salamat, Attorney Gabriel. Ang bulong ko, ang boses ko, ay bahagyang nanginig sa pagod at emosyon. Wala iyon, Gracia. Sabi ko sa iyo, hindi kita hahayaang malunod. Ang mahina niyang sagot. Inabot niya ang aking kamay at marahang pinisil ang aking mga daliri. Ang haplos na yon ay tila isang tahimik na pangako, isang kislap ng liwanag sa gitna ng aking kadiliman. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ko ang aking mga sugat, ang aking pighati, at ang galit ng mga tao sa labas ng pintong ito. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang mga mata, isang tanong ang muling bumabagabag sa aking gunita. Bakit ganoon na lamang ang pagnanais niyang protektahan ako? May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng kanyang pagtulong? O ako ba ay nagiging biktima lamang muli ng isang bagong uri ng pag-asa na baka sa huli ay magdulot lamang ng panibagong pait? Sa gitna ng aking pag-aalinlangan, alam ko ang isang bagay, ang bagyong ito ay nagsisimula pa lamang at ang katotohanan ay may sariling paraan ng pagpapakita sa tamang panahon. Ang umaga sa mansyon ng mga Valderrama ay binalot ng isang hindi maipaliwanag na tensyon na tila ba ang mismong mga pader ay humihinga ng panganib. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw, ang katahimikan ng bahay ay binasag ng matitinis na sigaw ni Doña Carmen mula sa kanyang silid sa ikalawang palapag. Ang bawat salita niya ay tila mga palasong itinutudla sa bawat sulok ng mansyon, naghahanap ng bibiktimahin.
Habang ako ay abala sa paghahanda ng gatas ng aking mga anak sa kusina, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, isang babala ng aking gunita na may paparating na namang bagyo. Nasaan ang kwintas ko? Ang diamanteng pamana pa ng aking lola ay wala sa lalagyan nito. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw hanggang sa ibaba kasunod ng mabilis at mabigat na yabag ng kanyang mga paa sa hagdanang gawa sa narra. Nang makarating siya sa sala, kasunod niya si Clarice na may bakas ng isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas at pumasok ang tatlong lalaking naka-unipormeng asul, ang mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na marmol ay nagpabigat sa hangin. Tiningnan ako ni Doña Carmen nang may matinding pagkamuhii. Ang kanyang gintong rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga daliri, na tila ba ito ay isang tali na handang sumakal. Iyan ang magnanakaw. Walang ibang pumasok sa silid ko, kundi ang yaya na yan, ang mariing paratang ng matanda habang itinuturo ako. Desperada na siya dahil wala na siyang pera. Ninakaw niya ang pinakamahalagang hiyas ng pamilyang ito. Lumapit sa akin ang isang pulis, ang kanyang muka ay seryoso at walang emosyon. Misis, kailangan naming suriin ang iyong silid at ang iyong mga gamit. Sumama ka sa amin ng maayos. Nanatili akong tahimik at kalmado. Hindi ako nagpakita ng takot sapagkat alam ko ang katotohanang nakatago sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Nakita ko ang sulyap ni Clarice kay Doña Carmen, isang sulyap ng tagumpay na tila ba nakatitiyak na sila na sa huli ay itatapon na ako sa bilangguan. Sinundan ko sila patungo sa aking masikip na silid. Ang bawat sulok ng aking kama, ang aking maliit na cabinet, at maging ang mga gamit ng aking mga anak ay nirelisang maigi. Ngunit lumipas ang ilang minuto, ang mga pulis ay lumabas na walang dalang anuman. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkalito. Wala rito ang kwintas, Mrs. Valderrama. Ang ulat ng opisyal kay Doña Carmen na ngayon ay nagsisimula nang mamula sa galit. Imposible. Hanapin niyo pang maigi. Baka itinago niya sa ilalim ng sahig. Ang histerikal na sigaw ng matanda. Dahan-dahan akong humakbang pasulong, sinalubong ko ang mapanlinlang na tingin ni Clarice. Doña Carmen, baka naman po nakalimutan niyo lang kung saan niyo inilagay. O baka naman may ibang pumasok sa silid niyo maliban sa akin. Nakita ko po si Clarice na lumabas sa silid niyo kaninang madaling araw habang ako ay nagpapakain sa mga bata. Baka makatulong kung pati ang silid niya ay masuri rin. Ang mukha ni Clarice ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga kamay ay tila hindi malaman kung saan ilalagay. What, how dare you? Bakit ako ang pagbibintangan mo? You low-life nanny. Ngunit ang mga pulis sa ngalan ng tungkulin ay hindi nagpadala sa kanyang sigaw. Nagtungo sila sa marangyang silid na pansamantalang kinaroroonan ni Clarice. Hindi pa tumatagal ng 5 minuto, isang malakas na singhap ang narinig mula sa loob. Lumabas ang isang pulis na hawak ang isang kumikinang na diamanteng kwintas na nakuha mula sa ilalim ng unan ni Clarice. Hindi sa akin yan. Itinanim lang yan dyan. Gracia, ikaw ang may gawa nito. Ang pagwawala ni Clarice, ang kanyang boses, ay tila isang sugatang hayop. Mabilis na kumilos si Doña Carmen upang maisalba ang reputasyon ng pamilya at ang babaeng pinili ng kanyang anak. Agad siyang lumapit sa mga pulis. Wait, sandali lang. Baka nga nagkamali lang ako. Baka hiniram lang ni Clarice ang kwintas at nakalimutan niyang sabihin, I withdraw the complaint. Hindi na kailangan ng investigasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko ang kanilang pagkakataranta. Ang kanilang sariling patibong ay bumalik sa kanila, nag-iwan ng isang malalim na lamat sa kanilang pagkakaisa.
Nang makaalis ang mga pulis ang mansyon ay muling nabalot ng isang masamang katahimikan, ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kutob. Dahan-dahan akong naglakad, patungo sa silid-aklatan, tinitiyak na walang nakakakita sa aking bawat hakbang. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas sapat na upang marinig ko ang pabulong na pag-uusap ni Daniel sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Opo, ayusin niyo ang lahat ng flight documents. Kailangan naming makaalis ng bansa sa lalong madaling panahon. Isama mo na ang 2 bata sa ticket. I don't care about the costs, just make it happen by next week. Kapag nakuha na natin ang pondo mula sa mga investors, iiwan na namin ang mansyon na ito at ang babaeng iyon. Ang bawat salitang binitiwan ni Daniel ay tila mga tipak ng yelo na dumapo sa aking puso. Ang balak nilang pagtakas, kasama ang aking mga anak ay isang katotohanang hindi ko kayang tanggapin ng tahimik. Ang aking mga kamay ay nanginig sa matinding takot at galit, habang ang aking isipan ay nagsisimulang bumuo ng isang bagong plano. Paano ko mapipigilan ang isang lalaking handang itapon ng lahat para lamang sa sarili niyang kaligtasan? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang hindi tuluyang mailayo sa kanya ang kanyang mga munting anghel bago pa man mahulog ang huling buhangin sa orasan ng kanilang pananatili sa bahay na ito? Ang bawat salitang binitawan ni Daniel sa loob ng silid-aklatan ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumaan sa aking gulugod. Ang balak nilang pagtakas kasama ang aking mga anak ay sapat na upang gumuho ang huling pader ng aking pasensya. Habang dahan-dahan akong umaatram, mula sa pintuan ng aking mga kamay ay nanginginig at ang aking paningin ay bahagyang lumalabo dahil sa halo-halong takot at matinding galit. Ngunit sa gitna ng aking kalituhan, isang pamilyar na init ang dumampi sa aking siko, isang hawak na hindi nagmamadali, ngunit puno ng kasiguruhan. Si Attorney Gabriel ay nakatayo sa aking likuran. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Hindi niya kailangang magtanong kung ano ang narinig ko. Ang panginginig ng aking buong katawan ay sapat na paliwanag para sa kanya. Sa isang iglap, dinala niya ako palabas ng mansyon, malayo sa mga mapanuring mata ni Doña Carmen at sa mga mapanlinlang na plano ni Daniel. Sumakay kami sa kanyang sasakyan at ang katahimikan ng biyahe ay binalot lamang ng banayad na tunog ng makina at ang pagpatak ng ulan sa labas ng bintana. Huminto kami sa isang tahimik at eksklusibong apartment sa dulo ng isang malilim na kalsada. Nang pumasok kami sa loob, ang amoy ng sariwang kape at luma, ngunit malinis na kasangkapan ay tila isang yakap na nagpatahimik sa aking nag-aalburutong diwa. Inalalayan ako ni Gabriel na maupo sa isang malambot na sofa. Hindi siya nagsalita agad, sa halip ay kumuha siya ng isang baso ng maligamgam na tubig at inabot ito sa akin. Ang aming mga daliri ay bahagyang nagtagpo at ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryente na nagpadaloy ng lakas sa aking namamanhid na sistema. Grasya, ligtas ka rito, ang mahinahong wika ni Gabriel habang nauupo siya sa aking harapan. Ang kanyang boses ay tila isang lunas sa aking mga sugat. Narinig ko rin ang tungkol sa balak ni Daniel. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang bawat dokumento, ang bawat pirma na kailangan mo para sa iyong kalayaan at sa karapatan mo sa mga bata ay inihahanda ko na. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Tumitig ako sa kanya, ang aking mga luha na kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang gumulong sa aking pisngi. Bakit, Gabriel? Bakit mo itinataya ang iyong karera at pangalan para sa isang babaeng tulad ko? Hindi mo naman ako obligasyon. Isang mapait, ngunit banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa malayo, tila ba may mga anino ng kahapon na bumabalik sa kanyang gunita. Dahil ang pamilyang Valderrama ay hindi lamang ikaw ang naging biktima, Gracia. Ang aking nakatatandang kapatid na babae ay minsan ding naging biktima ng kanilang kasakiman.
Ginamit nila ang kanyang katalinuhan, kinuha ang lahat sa kanya, at nang wala na silang mapakinabangan, itinapon nila siya na parang basura. Hindi ko siya naipagtanggol noon dahil wala pa akong kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, hinding-hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan sa isang babaeng kasing halaga mo. Ang pag-amin na iyon ay nagdala ng isang bagong uri ng koneksyon sa pagitan naming dalawa. Hindi na lamang ito tungkol sa legal na laban. Ito ay tungkol sa dalawang kaluluwang pinagbuklod ng parehong sakit at pagnanais para sa katarungan. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa akin. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat na tila ba ako ay isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Inabot niya ang aking muka at gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Ang haplos na yon ay nagpadama sa akin ng isang bagay na matagal ko nang kinalimutan ang pakiramdam ng pagiging pinahahalagahan. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo sa labas ang mga plano ni Daniel at ang kalupitan ni Doña Carmen ay tila naglaho. Ang tanging nanatili ay ang init ng presensya ni Gabriel at ang katapatan sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng bahagya at marahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa aking noo. Ang halik na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi isang banal na pangako ng proteksyon at paggalang. Magpahinga ka na muna, Gracia. Bukas magsisimula ang huling hakbang ng ating plano. Ang bulong niya malapit sa aking tainga. Ngunit sa gitna ng aking naramdamang kapayapaan, ang aking telepono sa loob ng bag ay biglang nag-ilaw, nagbibigay ng isang maliwanag na paalala mula sa realidad. Isang mensahe ang bumandera sa screen mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang nilalaman nito ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ito ay isang larawan ng sasakyan ni Gabriel na nakaparada sa labas ng apartment at sa ibaba nito ay may nakasulat na mga salita na tila isang sumpa mula sa dilim. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin, Gracia, kahit saan ka pumunta? Ang anino ni Daniel ay nakasunod sa iyo. Maghanda ka dahil ang pagdating ng bukas ay maaaring hindi ang kalayaang inaasahan mo. Nanginig ang aking mga kamay habang ipinapakita ko ang mensahe kay Gabriel. Ang kanyang anyo na kanina ay banayad ay biglang naging matigas na parang bato. Sino ang nakasunod sa amin? Nakita ba ni Daniel ang aming pag-alis? Sa gitna ng gabi, na dapat ay puno ng pag-asa, muling bumalik ang tanong na nagpapabigat sa aking kaluluwa. Sapat na ba ang lakas ng isang bagong pag-ibig upang talunin ang mga halimaw ng aking nakaraan? O ito ba ang huling babala bago tuluyang makuha sa akin ang lahat ng mahalaga sa aking buhay? Ang bawat segundo ng pagtikis ng oras sa loob ng apartment ni Gabriel ay tila mabigat na patak ng asero sa aking puso. Matapos matanggap ang nakapanghihilakbot na mensahe sa telepono, ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang malapot na takot. Tumingin ako kay Gabriel, ang kanyang anyo ay tila naging isang matibay na haligi sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Alam kong nais niya akong manatili sa ligtas na lugar na yon, ngunit ang bawat tibok ng aking puso ay tumatawag sa aking mga anak. Hindi ako maaaring manatiling nakatago habang ang mga munting anghel ko ay nasa piling ng mga taong itinuturing silang kasangkapan lamang. I'm sorry, Gabriel. Kailangan ko silang makuha. I can't leave them there another night. Ang bulong ko, ang boses ko ay basag sa gitna ng nagbabadyang pag-iyak. It's a trap, Gracia. Alam ni Daniel na babalik ka. Ang babala ni Gabriel, ang kanyang boses, ay puno ng pighati at pagpigil. Hinawakan niya ang aking mga kamay, ang init ng kanyang palad ay tila isang huling hiling na huwag akong lumakad patungo sa panganib. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan sa legal na paraan bukas. Wala na tayong bukas kung makaalis sila ng bansa ngayong gabi. Ang mariing tugon ko habang dahan-dahan kong binabawi ang aking kamay. Sa mga sandaling iyon, ang takot ay napalitan
ng isang matalas na determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Bumalik ako sa mansyon ng mga Valderrama sa ilalim ng kadiliman ng hating gabi. Ang malaking gate na dati ay simbolo ng aking pagkakakulong ay tila isang bibig ng dambuhala na handa akong lamunin. Dahan-dahan akong pumasok sa gilid ng hardin. Ang bawat hakbang ko sa tuyong damo ay naglilikha ng mahinang tunog na tila ba ang kalikasan ay nagbababala sa aking pagdating. Ang mansyon ay tahimik ngunit ang bawat bintana ay tila mga matang nagmamasid. Nang makapasok ako sa loob, sa pamamagitan ng pinto sa kusina, ang bawat sulok ng bahay ay tila may dalang anino ng aking mga nakaraang pighati. Marahan kong binagtas ang pasilyo patungo sa nursery, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa pag-asang mayayakap ko muli ang aking mga anak. Ngunit bago ko pa man mahawakan ang seradura ng pinto ng nursery, isang biglaang liwanag ang tumama sa aking mga mata. Nakatayo si Daniel sa dulo ng pasilyo, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang mapanuyang ngiti na nagpapatindig ng aking balahibo. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo matitiis na hindi bumalik para sa kanila, Gracia. You are so predictable. Humakbang siya patungo sa akin, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking mga plano. Akala mo ba ay matatatakasan mo ako sa tulong ng abogadong yon? Bukas pagising mo malayo na kami rito. At ang mga batang ito, hinding-hindi mo na sila masisilayan kailanman. Bago ako makasigaw o makahingi ng tulong, marahas niyang hinawakan ang aking braso at kinaladkad ako patungo sa dulo ng mansyon sa madilim at malamig na bodega kung saan itinatago ang mga lumang kagamitan. Itinulak niya ako sa loob, ang aking katawan ay tumama sa matitigas na kahon at ang alikabok ay agad na nanuot sa aking ilong. Ang mabigat na pinto ay sumara ng may kasamang tunog ng bakal na naglalapat tila isang huling paalam sa aking kalayaan. Diyan ka muna magpalipas ng gabi, Gracia. Pag-isipan mo ang lahat ng pagkakamali mo habang kami ay lumilipad patungo sa bagong buhay. Nawala ka? Ang huling salita ni Daniel bago ko narinig ang pag-ikot ng susi sa labas. Napaupo ako sa madilim at malamig na sahig. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na siwang sa itaas ng pader. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay nanginginig, hindi lamang sa lamig kundi sa matinding desperasyon. Ngunit sa gitna ng aking pagkakalugmok, isang mahinang tunog ang dumarating mula sa kabilang panig ng pader, isang pamilyar na pag-ungol at mahinang pag-iyak ng dalawang sanggol. Ang bodega ay katabi lamang ng nursery. Dahan-dahan akong lumapit sa pader, idinampi ko ang aking palad sa malamig na semento. Tila ba sa pamamagitan nito ay mararamdaman ko ang init ng aking mga anak. Pinilit kong pakalmahin ang aking hininga at sinimulang awitin ang isang pamilyar na hele. Ang aking boses ay mahina, basag at puno ng mga luha. Ngunit ang bawat nota ay puno ng libu-libong pangako. Matulog na aking mga mahal. Ang ina ay narito lang sa inyong tabi. Sa gitna ng kadiliman ng bodegang iyon, habang ang aking boses ay pumapailan lang at tumatagos sa pader, patungo sa aking mga anak, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa malamig na hangin. Mayroon pa bang himalang darating bago sumikat ang araw? O ito na ba ang huling kanta na maririnig ng aking mga anak mula sa kanilang ina bago sila tuluyang agawin ng tadhana? Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila isang mapanlinlang na ginto na bumabalot sa buong Manila. Sa harap ng lumang katedral, ang bawat marangyang sasakyan na humihinto ay naglalabas ng mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang maringal na tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang bawat paghampas ng bakal sa bakal ay nagbibigay ng panginginig sa lupa, hudyat ng simula ng binyag ng mga tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Ngunit sa likod ng mga palamuting bulaklak at amoy ng mamahaling insenso,
Isang madilim na lihim ang pilit na ikinukubli. Sa loob ng simbahan si Daniel ay nakatayo nang may labis na pagmamalaki sa tabi ng altar. Suot niya ang isang pasadyang barong na gawa sa pinakamahusay na pinya, habang sa kanyang tabi ay si Clarice na tila isang reyna sa kanyang puting bestido. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, nagpapakita ng isang huwad na pagkakaisa sa harap ng mga kamera ng media. Ang bawat kislap ng lente ng kumpas ay tila mga bituin na sumasaksi sa kanilang pagkukunwari. Look at them, Daniel. Ang ganda ng coverage natin. Ang pabulong na wika ni Clarice habang pinapanatili ang kanyang matamis na ngiti para sa mga panauhin. This is the start of our new life. Wala nang grasya na hahadlang sa atin. Just smile, Clarice. Ngayong araw, ang lahat ng atensyon ay nasa atin. Kapag natapos ang seremonyang ito, wala nang makakaalala sa babaeng yon. Ang sagot ni Daniel, bagaman ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang lumilingon sa paligid, tila ba may hinahanap na aninong kinatatakutan. Sa gilid ng simbahan si Doña Carmen ay pinalilibutan ng kanyang mga kaibigang mahilig sa tsismis. Hawak niya ang kanyang kulay gintong rosaryo. Ang bawat butil nito ay dumadausdos sa kanyang mga daliri, habang ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga salitang kasing pait ng apdo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na upang marinig ng mga nakikinig na may kasamang kunwaring pighati. Ay kumare, napakahirap ng pinagdaanan ng aking anak. Ang simula ni Doña Carmen habang nagpapahid ng pekeng luha sa kanyang mga mata. Sinasabi ko sa inyo, ang grasya na yon ay sadyang walang utang na loob. Matapos namin siyang kupkupin at bigyan ng lahat, iniwan niya ang kanyang mga anak para sumama sa kung sinong lalaki. Hindi niya man lang naisip ang kapakanan ng mga sanggol na ito sa araw ng kanilang binyag. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na naghahatid ng lason sa buong katedral. Nakakaawa naman ang pamilya Valderrama, ang wika ng isa. Sadyang may mga tao talagang hindi marunong tumanaw ng tadhana. Ang bawat mapanghusgang tingin at mapanirang salita ay tila mga latigo na humahampas sa hangin, nilalaso ng dangal ng isang inang wala roon upang ipagtanggol ang sarili. Matapos ang seremonya sa simbahan, ang pagdiriwang ay lumipat sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ang malaking ballroom ay binihisan ng mga kristal at puting rosas. Ang bawat mesa ay puno ng pinakamamahaling pagkain at alak. Sa gitna ng entablado, ang dalawang sanggol ay nakahiga sa kanilang mga kuna na gawa sa seda, walang kamalay-malay, sa kasakiman ng mga taong nakapaligid sa kanila. Si Daniel ay tumayo sa gitna ng entablado. Itinaas niya ang kanyang baso ng champagne upang magbigay ng isang toast. Sa ating lahat na narito, salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang binyag ng aking mga anak, kundi ang muling pagbangon ng Valderrama Tech. Sa tulong ng ating mga bagong investors, ang ating pamilya ay magiging mas matatag kaysa kailanman. Isang malakas na palakpakan ang sumunod. Ang bawat tunog ng pagtama ng mga palad ay tila isang pagdiriwang ng pagkapanalo ng kasamaan. Ngunit sa kalagitnaan ng hiyawan, ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Ang bawat paningin ay nabaling sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas. Isang matikas na lalaki ang unang pumasok, si Attorney Gabriel. Ngunit ang kumuha sa atensyon ng lahat ay ang babaeng kasabay niya. Isang babaeng nakasuot ng isang mahabang bestidong gawa sa kulay gintong seda na tila dumadaloy na apoy sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos. Nang mataas, inilalantad ang kanyang mukha na dati ay laging nakatago sa anino. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na handang tumupok sa anumang kasinungalingan. Ang bawat hakbang ni Gracia sa ibabaw ng pulang karpet ay nagdadala ng isang nakakabinging katahimikan sa buong ballroom. Ang mga baso ng alak na kanina ay itinaas ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang mga bulungan ay biglang naputol.
Ang dating biktima na inaakala nilang nakakulong sa dilim ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, nagliliyab sa ganda at kapangyarihan na tila isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Napatitig si Daniel ang kanyang baso ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kasing puti ng papel, habang si Clarice ay halos mapunit ang sariling labi sa tindi ng inggit at takot. Ang bawat pintig ng puso sa silid na yon ay tila bumagal, habang si Gracia ay dahan-dahang lumalapit sa entablado. Ang kanyang anyo ay hindi lamang isang sorpresa, ito ay isang babala. Isang babala na ang bawat luhang pumatak sa dilim ay may katumbas na kabayaran at ang paniningil ay magsisimula na ngayon. Ang bawat hakbang ni Gracia sa ibabaw ng pulang karpet ay tila isang hatol na nagpapatahimik sa buong bulwagan. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay sumasalamin sa kanyang gintong bestido, nagbibigay sa kanya ng anyong tila isang Diyos ang bumabangon mula sa abo. Sa kanyang tabi ang presensya ni Attorney Gabriel ay nagbibigay ng isang hindi matitinag na proteksyon. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at malamig na determinasyon. Ang mga panauhin na kanina lamang ay nagtatawanan at nagkakalat ng lason ay ngayon ay nakatulala, hindi makapaniwala na ang babaeng binalot nila sa mga mapanirang salita ay nakatayo sa kanilang harapan na may taglay na hindi masukat na dangal. Huminto si Gracia sa tapat ng entablado, sinalubong ang mga mata ni Daniel na ngayon ay puno ng matinding kalituhan at takot. Dahan-dahang umakyat si Attorney Gabriel sa bilihan ng mikropono, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa kahoy na entablado ay tila pag-ikot ng orasan ng tadhana. Hinawakan niya ang mikropono at ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong ballroom, malamig at tila isang talim na humihiwa sa katahimikan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Gabriel ang kanyang paningin ay diretso kay Daniel. Narinig ko ang toast ni Mr. Valderrama tungkol sa muling pagbangon ng kanyang kumpanya dahil sa isang bagong investor. Ngunit kailangan kong itama ang isang malaking kamalian. Ang korporasyong kinakatawan ko ay hindi magbibigay ng pondo sa Valderrama Tech. Sa katunayan, narito kami upang bawiin ang lahat ng karapatan sa teknolohiyang ninakaw ninyo mula sa tunay na lumikha nito. Isang malakas na singhap ang naririnig mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay muling nabuhay, tila isang kumpas ng mga bubuyog. What are you talking about, Gabriel? I wrote that system? Ako ang henyo sa likod niyan. Ang sigaw ni Daniel, ang kanyang boses, ay nanginginig sa desperasyon habang pilit na itinatago ang kanyang pagkataranta. Henyo, ang tanong ni Gabriel, nang may halong panunuya. Mr. Valderrama, ang sistemang ipinagmamalaki mo ay nakarehistro na sa ilalim ng pangalan ni Gracia Valderrama. At ang 1 bilyong piso na halaga ng kontratang akala mo ay mapupunta sa kumpanya mo, iyon ay matagumpay nang nailipat sa personal na account ng iyong asawa, ang tunay na arkitekto ng teknolohiyang ito. Sa isang iglap ang malaking screen sa likod ng entablado ay nag-ilaw. Ngunit sa halip na mga graph ng kumpanya ang lumitaw, ay ang mga video mula sa security camera ng mansion. Nakita ng lahat kung paano kinaladkad ni Daniel si Gracia, kung paano siya minaltrato ni Clarice, at ang pinakamasakit sa lahat ang pag-uusap ni Daniel tungkol sa pagtakas kasama ang mga bata at ang pag-iwan kay Gracia sa dilim. Ang bawat salita ng kanilang kataksilan ay umalingaw-ngaw sa buong hotel, tila isang kumpisal na hindi nila nilayong iparinig. Ang mukha ni Doña Carmen ay naging kasing puti ng mga rosas sa paligid. Ang kanyang gintong rosaryo ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat butil nito ay nagkalat sa sahig, tila ba simbolo ng kanyang nadurog na reputasyon. Si Clarice ay pilit na nagtatago sa likod ni Daniel, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot nang mapansin ang pagpasok ng mga lalaking nakauniforme sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang
ay tila isang hatol na papalapit. Dahan-dahang lumapit si Gracia kay Daniel. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malamig at malalim na kapayapaan. Hinubad niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing, na dati ay simbolo ng kanyang katapatan, ngunit ngayon ay wala ng silbi, kundi isang paalala ng pait. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang binitawan ang singsing sa loob ng baso ng champagne ni Daniel. Ang paglubog ng singsing sa likido ay naglikha ng maliliit na bula, tila ba huling hininga ng kanilang namatay na pagsasama. Ito ang binyag na nararapat sa inyo, Daniel. Ang mahinahong wika ni Gracia, ang boses niya ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ang binyag ng katotohanan. Ngayong gabi, hindi lamang ang pangalan ng aking mga anak ang binibigyan ng dangal, kundi ang aking pagkatao na sinubukan ninyong ibaon sa limot. You didn't just lose the money, Daniel. You lost your soul. And now you lose your freedom. Sa huling sandali, bago tuluyang hawakan ng mga opisyal ang braso ni Daniel, nagtama ang mga mata ni Gracia at Gabriel. Sa gitna ng kaguluhan ng mga sigaw ng protesta ni Daniel at ng pagbagsak ni Doña Carmen sa kanyang upuan dahil sa matinding kahihiyan, may isang tahimik na pangako sa pagitan ng dalawang pusong nagtagumpay laban sa dilim. Ngunit habang inilalayo si Daniel, mula sa ballroom isang huling tingin ang ibinigay ng lalaki kay Gracia, isang tingin na puno ng sumpa at hindi maipaliwanag na puot. Hanggang saan ang kayang marating ng isang pusong puno ng kasamaan kapag wala na itong mawawala, at ang tagumpay ba ni Gracia ay simula lamang ng isang mas mapanganib na yugto sa kanyang buhay. Ang bawat piraso ng papel na hawak ko ay tila may sariling bigat, isang timbang na hindi nagmumula sa kapal ng dokumento, kundi sa kahalagahan ng nakasulat dito. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng opisina ni Attorney Gabriel, dahan kong hinaplos ang selyo ng korte na nagpapatunay sa aking ganap na karapatan sa pangangalaga ng aking mga anak. Ang bawat salitang nakalimbag doon ay tila isang awit ng tagumpay na nagpapawi sa bawat hapdi ng aking mga sugat. Sa wakas, ang mga tanikalang iginapos sa akin ng pamilyang Valderrama ay tuluyan ng naputol. You're officially free, Gracia. Wala na silang kapangyarihan para ilayo sa iyo ang mga bata. Ang mahinahong boses ni Gabriel ay tila isang banayad na himig na nagpakalma sa aking nag-aalalang diwa. Nakatayo siya malapit sa bintana, ang kanyang anyo ay nababalot ng liwanag ng papalubog na araw. Lumapit siya sa akin at sa isang pambihirang pagkakataon, hinayaan ko ang aking sarili na masandig sa kanyang balikat. Ang init ng kanyang presensya ay nagparamdam sa akin na maari na akong huminga ng malalim ng walang takot na may sasakal sa aking lalamunan. Ngunit bago ko tuluyang talikuran ang madilim na kabanatang ito, alam kong may isang huling bagay pa akong kailangang gawin. Kinabukasan natagpuan ko ang aking sarili sa harap ng malamig at kulay abong rehas ng piitan. Ang amoy ng kinalawang na bakal at semento ay nanunuot sa bawat sulok ng silid panayam. Nang dinala ng mga gwardiya si Daniel, halos hindi ko siya makilala. Ang dating makisig at mayabang na lalaki ay ngayon ay mukhang matandang lupaypay, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Gracia, please, kailangan mo akong tulungan. Ang boses ni Daniel ay basag, tila isang tuyong dahon na nadurog sa lupa. Si Mama, kinuha na ng mga awtoridad ang lahat. Ang mansyon ng mga sasakyan. Wala na kaming matitirhan. At si Clarice, iniwan niya ako ng malamang wala na akong pera. Gracia, ikaw lang ang pag-asa ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, ngunit wala na akong naramdamang puot. Ang tanging nananatili ay ang matinding habag para sa isang taong ipinagpalit ang tunay na pagmamahal
sa mga bagay na madaling maglaho. Nandito ako, hindi para tulungan ka sa paraang gusto mo, Daniel. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit ko sa iyo sa bagong buhay na bubuin ko kasama ang mga anak natin. Bakit hindi mo ibalik ang kaso? Maari mo kaming bigyan ng kahit kaunting bahagi ng kinita mo sa system. Ang desperadong hirit niya habang pilit na inaabot ang aking mga kamay sa kabilang panig ng salamin. Ang sistemang yon ay binuo ko sa gitna ng aking mga luha, Daniel. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang akala ko ay totoo, ngunit itinapon niyo ako. Ngayon, ang perang iyon ay gagamitin ko para sa kinabukasan ng mga bata at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang mahinahon kong sagot. Dahan-dahan akong tumayo, ang bawat galaw ko ay puno ng kapayapaan. Huwag mo nang hanapin ang anino ko, Daniel. Mula sa araw na ito, patay na ang grasya na kilala niyo. Nang lumabas ako ng bilangguan, sumalubong sa akin ang sariwang hangin at ang malawak na kalangitan. Nagtungo ako sa isang tahimik na ospital kung saan naroon si Doña Carmen. Ang dating mapagmataas na matanda ay ngayon ay nakaratay sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado dahil sa tindi ng stroke na tumama sa kanya noong gabi ng binyag. Ang kanyang mga mata na dati ay nag-aapoy sa galit ay ngayon ay nakatitig na lamang sa kawalan, walang kakayahang magsalita o mag-utos. Ang kanyang gintong rosaryo ay nakasabit sa kanyang leeg, ngunit wala na itong silbi sa isang pusong hindi natutong magmahal. Iniwan ko ang isang sobre sa tabi ng kanyang lamesa, isang sapat na pondo para sa kanyang panghabambuhay na pangangangalaga sa isang maayos na pasilidad. Ito ang aking huling utang na loob, hindi dahil sa kanya kundi dahil sa alaala ng kanyang biyenan na siyang nagbigay sa akin ng pagkakataong mag-aral. Sa huling bahagi ng hapon, natagpuan ko ang aking sarili sa isang parke malapit sa aking bagong tahanan. Pinapanood ko ang aking kambal habang dahan-dahang gumagapang sa malambot na damo. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapahayag ng bagong simula. Lumapit si Gabriel sa akin, dala ang 2 baso ng malamig na inumin. Naupo siya sa tabi ko, at ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang uri ng pagkakaintindihan na hindi na nangangailangan ng mga salita. Ano ang iniisip mo? Ang tanong niya habang dahan-dahang hinawakan ang aking kamay sa ibabaw ng damo. Iniisip ko kung paanong ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko ang nagdala sa akin sa pinakamalayang bersyon ng aking sarili. Ang sagot ko, habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang maliit na lungkot ang dumaan sa aking isipan. Ang katarungan ba ay tunay na sapat upang burahin ang mga peklat sa aking puso? Sa bawat gabi na yayakapin ko ang aking mga anak, hindi ko maiwasang itanong sa aking sarili kung ang pagpapatawad ay ang huling hakbang ng aking paglaya. Handa na ba ang aking puso na muling magtiwala ng buo? O mayroon pa ring bahagi ng aking kaluluwa na mananatiling nakakulong sa takot na baka ang lahat ng ito ay isang magandang panaginip lamang na maaring maglaho sa isang iglap, ang halimuyak ng dagat at ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang ang nagsisilbing musika sa bawat umagang nagigising ako. Dito sa aming bagong tahanan, sa tabing dagat ng Batangas, ang bawat sinag ng araw na tumatama sa aking bintana ay tila isang malumanay na haplos ng kaligayahan. Wala na ang amoy ng alkohol ng ospital, wala na ang malamig na semento ng mansyon ng mga Valderrama, at wala na ang bigat na tila nakadagan sa aking dibdib sa loob ng maraming taon. Sa gitna ng malawak na hardin na nakaharap sa asul na karagatan, abala ang lahat para sa isang napakahalagang okasyon. Ngayong araw, ang unang kaarawan ni Nathan at Noah. Habang pinagmamasdan ko ang aking mga anak,
na masayang gumagapang sa malambot na damo, suot ang kanilang maliliit na puting barong, hindi ko mapigilang mapaluha. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na nanggagaling sa pait, kundi sa isang pasasalamat na abot langit. 1 taon na ang nakalipas mula noong gabing akala ko ay katapusan na ng aking mundo, ngunit tignan mo kami ngayon, nakatayo buo, at higit sa lahat malaya. You look so beautiful today, Gracia. Bagay sa iyo ang kulay ng langit. Ang malalim at pamilyar na boses ni Gabriel ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako at sinalubong ang kanyang mga mata na laging puno ng init at paghanga. Nakasuot siya ng isang kaswal na puting polo. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang iniabot ang isang maliit na kumpol ng mga sariwang bulaklak. Ang aming mga daliri ay nagtagpo at sa bawat pagkakataong nararamdaman ko ang kanyang balat. Sa aking palad, tila ba muling sinasabi ng aking puso na ligtas na ako. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa nang wala ka. Ang mahina kong sagot ng aking boses ay bahagyang nanginig sa tindi ng emosyon. You did this all by yourself, Gracia. Ako ay naging anino mo lamang sa dilim. Ang tugon niya habang marahan niyang hinawakan ang aking balikat. Ang Gracia Foundation ay nakapagbigay na ng tulong sa higit 100 mga ina na dumanas ng katulad na hirap mo. You turned your pain into a lighthouse for others. I am just lucky to be standing next to the woman who built it. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti na umabot sa aking mga mata. Ang 1 bilyong piso na binuo ko mula sa aking talino ay hindi na lamang basta numero sa bangko. Ito ay naging pagkain, gamot at pag-asa para sa mga kababaihang akala nila ay wala na silang halaga. Sa bawat kwentong naririnig ko mula sa mga ina, sa foundation tila ba unti ring naghihilom ang mga peklat sa aking sariling kaluluwa. Nang magsimula ang munting selebrasyon ng paligid, ay napuno ng tawanan ng aming mga malalapit na kaibigan at ng ilang mga bata mula sa foundation. Ang tunog ng pag-ihip ng mga bata sa kanilang mga katuwaan at ang marahang paghampas ng hangin sa mga makukulay na banderitas ay nagbigay ng isang buhay na kulay sa hapon. Nang itinaas namin ang cake ni na Nathan at Noah, naramdaman ko ang pagtabi ni Gabriel sa akin. Sabay naming hinawakan ang maliliit na kamay ng aking mga anak upang tulungan silang hipan ang kanilang unang kandila. Sa sandaling iyon, habang ang usok mula sa kandila ay dahan-dahang paitaas patungo sa kalangitan, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng labi ni Gabriel sa aking pisngi. Ang halik na yon ay puno ng libu-libong pangako ng mga bukas na wala ng takot ng mga gabing ang tanging maririnig ay ang mahimbing na paghinga ng aming mga mahal sa buhay at ng isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng kondisyon. Nang lumubog ang araw at binalot ng kulay kahel at lila ang buong horizon, naupo kaming dalawa ni Gabriel sa buhanginan habang ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa loob ng bahay sa pangangalaga ng kanilang yaya. Ang katahimikan ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila isang himala. Gracia, ang bulong ni Gabriel habang inilalabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. I know you've been through so much. I know trust is something you had to rebuild from scratch. But I want to spend the rest of my life proving to you that you will never have to be strong alone ever again. Will you let me be the person who will walk with you towards all your tomorrows? Tumingin ako sa kumikinang na singsing sa loob ng kahon at pagkatapos ay tumingin ako sa lalaking nagligtas sa aking kaluluwa mula sa kadiliman. Ang aking puso ay tila isang ibon na handa nang muling lumipad. Sa gitna ng payapang gabi, sa ilalim ng mga bituin na tila mga saksi sa aking muling pagsilang, isang sagot ang namuo sa aking mga labi. Ngunit habang tinititigan ko ang dagat na tila walang hanggan, pumasok ang isang huling kaisipan.
Sa wakas ba ay tunay ko nang naiwan ang mga anino ng kahapon o ang pag-ibig ba na ito ang siyang magiging huling piraso ng puzzle upang tuluyan ng maging buo ang babaeng minsan ng dinurog ng tadhana? Ang dapit hapon ay dahan-dahang naglalatag ng kulay ginto at rosas sa malawak na dalampasigan. Tila ba ang langit mismo ay nagpipinta ng isang huling obra maestra para sa araw na ito. Nakaupo ako sa isang tumba-tumbang gawa sa ratan sa aming balkonahe habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng alat ng dagat at ang bango ng mga nilulutong kakanin sa kusina. Sa aking kandungan, nakapatong ang isang makapal na journal na puno ng aking mga sulat kamay. Ito ang pamanang iniingatan ko para kina Nathan at Noah, ang kwento ng kanilang ina na hindi sumuko sa gitna ng unos. Pinapatawad ko na ba si Daniel? Ang tanong na ito ay madalas na bumabagabag sa aking isipan sa mga unang buwan ng aming paglaya. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang malawak na horizon, nahanap ko na ang sagot. Pinatawad ko na siya, hindi dahil nakalimutan ko ang bawat hapdi ng kanyang pagtatraidor, kundi dahil ang galit ay isang mabigat na angkla na pumipigil sa aking pusong lumayag. Pinatawad ko siya upang ang aking mga panaginip ay hindi na mabalot ng kanyang anino. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang kabanatang yon ay tapos na at ang katarungan ay nahanap na ang kanyang tahanan sa kamay ng batas at ng tadhana. Ang kapayapaang tinatamasa ko ngayon ay hindi ang katahimikang dala ng kawalan ng problema, kundi ang kalmadong pakiramdam na alam mong ikaw ay nasa tamang piling. Sa bawat gabi na mahimbing na natutulog ang aking mga anak, nang walang takot sa bawat pagkakataon na hinahawakan ni Gabriel ang aking kamay, nang may labis na paggalang nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng uwi. Ang aming maliit na paraiso sa tabing dagat ay naging saksi sa aking muling pagkabuhay. Dito ang bawat pilat sa aking katawan at kaluluwa ay itinuring ko ng mga medalya ng aking katatagan. Ano nga ba ang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento? Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalan ng pamilyang kanyang pinasukan o sa dami ng sakripisyong ibinigay niya para sa mga taong hindi siya kayang pahalagahan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkilala sa sariling dangal sa gitna ng matinding paghamak. Huwag matakot na simulan ang laban sa gitna ng kadiliman dahil ang iyong talino, ang iyong pagmamahal at ang iyong pananampalataya ay mga sandatang hinding-hindi mananakaw ng sinuman. Ang bawat luha na pumatak ay binhi ng iyong muling pagbangon. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa aking likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang dumapo sa aking mga balikat. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang init ng kanyang presensya ay sapat na upang sabihing ang lahat ay maayos na. Tumingin kaming dalawa sa mga bata na ngayon ay masayang naghahabulan sa buhanginan. Kasama ang aming aso. Ang kanilang mga tawa ay tila isang banal na himig na pumupuno sa bawat sulok ng aking pagkatao. Sa huling pahina ng aking journal, isinulat ko ang huling pangungusap. Ang pag-ibig na tunay ay hindi naninira, kundi bumubuo. At ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi sa pagbibigay ng pagkakataon sa mabuti na muling magningning. Isinara ko ang aklat habang ang araw ay tuluyan nang naglaho sa ilalim ng dagat, nag-iiwan ng mga bituin na magsisilbing gabay sa aming mapayapang gabi. Ang aking kwento ay maaaring nagsimula sa isang malamig na silid ng ospital at isang pusong durog, ngunit nagtatapos ito rito sa isang tahanang puno ng liwanag, sa piling ng isang lalaking marunong magmahal at sa yakap ng isang kinabukasang wala nang bahid ang takot. Sa wakas ang grasya na minsan nang itinapon ay siya na ngayong reyna ng sarili niyang tadhana.